Pagkatapos lahat, kami po ang papakita ng aming presentasyon tungkol sa aming advocacy concept note na pinamagatang Abakada, ang balakid sa kasarinlan at pagiging dalubhasa sa wikang Pilipino. Ang aming proyekto patuon sa suliranin ng unti-unti ng kasanayan ng wikang Pilipino dahil sa mas mataas na pagpapahalaga sa wikang. Sa presentasyon ito, tatalak namin ng layunin, kaligiran, kabuluhan, tentative tunay na aming. Ang layunin ng aming pag-aaral ay sa kabila ng pagkakaroon ng wikang Pilipino bilang pambansang wika, mas pinapahalagahan pa rin ng lipunan ang wikang banyaga, lalo na ang Ingles, sa larangan ng edukasyon, teknolohiya, agham at media. Dahil dito, ang layunin ng aming pag-aaral ay una, matukoy ang balakid sa pagiging dalubhasa sa wikang Pilipino sa iba't ibang larangan. Pangalawa, masuri ang epekto ng kolonyal na kaisipan at pagdepende sa Ingles sa pag-unlad ng Pilipino. Pangatlo, maipakita ang kahalagaan ng kasarinlan sa wika bilang salamin, identidad at kultura ng Pilipino. At ang panghuli, makapagbigay ng rekomendasyon upang mapalakas ang Pilipino bilang wika ng profesionalismo, karunungan at pananaliksik. Para sa aming kaligiran, ayon sa kombinasyon sa wikang Pilipino, ang Pilipino ay ginagamit sa buong bansa bilang pambansang wika. Ngunit sa kasalukuyan, mas nakikita natin ang pag-usbong ng bilingual na edukasyon, kung saan parehong Ingles at Pilipino ang ginagamit. May ilang mga halagang datos dito. Ayon sa Pulse Asia 2022, 38% lang ng mga batang mag-aaral ang mas gusto ang lokal na wika. 62% naman ang mas pinipili ang Ingles. Ayon kay Melegrito 2022, naniniwala ang marami na Ingles ang susi sa mas magandang oportunidad. Sa Metro Manila, ayon kay De Los Reyes 2014, Ingles ang dominanting wika dahil sa kolonyal na impluwensya. Dagdag pa rito, ayon sa pananaliksik ni David et al. 2009, maaaring yakapin ng mga minorya ang dominanting wika dahil sa pressure ng lipunan. May mga magulang din ayon kay Chavez et al. 2023 na hindi itinuturo ang kanilang wikang pamana dahil naniniwala mas kapakipakinabang ang Ingles para sa inaharap ng anak. Kaya naman paalala ni Relativo 2019, kapag hindi ginamit ng Pilipino sa paaralan, maaari itong tuluyang mawala. Ang lahat ng ito ay nagpapakita ng unti-unting humihina ang pagiging dalubhasa sa Pilipino at ito ang nais tugunan ng aming pag-aaral. Kabuluhan ng pag-aaral. Mahalaga ang pag-aaral na ito dahil ipinapakita nito kung paano nagiging hadlang ang sobrang paggamit ng Ingles sa paglinang ng Pilipino. Binibigyang diin na ang Pilipino ay simbolo ng kasarinlan, kultura at identidad. Pinapalahanan tayong huwag pabayaan ang sariling wika dahil kapag hindi ito ginamit, unti-unti itong mawawala sa atin. Ang aming pag-aaral ay naglalayong palakasin ang kamalayan ng kabataan sa kahalagahan ng Pilipino sa akademiko at profesional na buhay. Sa madaling sabi, layunin naming ipaunawa na ang Pilipino ay dapat ipagmalaki at gamitin at hindi ikahiya. So upang maisulong ang aming advokasya, gumawa kami ng isang simpleng ngunit makabuluhang programa. Ang layunin ng aming programa, ito ay namaintindihan kung paano naapektuhan ang kakayahan sa Pilipino kapag mas madalas ginagamit ng mga estudyante ang English. Gusto rin namin hikayatin ng mga estudyante na mas gamitin at pahalagaan ang wikang Filipino. Mga hakbang sa pagsasagawa. Una, gagawa kami ng simpleng survey para malaman kung anong wika ang madalas gamitin ng mga estudyante araw-araw. Pangalawa, magsasagawa kami ng maikling interview sa ilang guro at estudyante para kunin ang opinyon nila tungkol sa kahalagaan ng Pilipino at kung bakit minsan mas ginagamit ang English. Pangatlo, iipunin namin ang lahat ng datos mula sa survey at interview. Pang-apat,
susuriin namin ang mga sagot para malaman ang dahilan kung bakit mas pinipili ang isang wika. Panglima, ibabahagi namin ang resulta sa klase sa pamamagitan ng maikling ulat o presentasyon. Pagdating sa inaasahang resulta, hinihintay namin na mas maunawaan ng mga estudyante kung gaano kahalaga ang paggamit ng wikang Filipino. Gusto rin namin ipakita na ang wika ay mahalagang bahagi ng ating pagkatao at kultura bilang Pilipino. Inaasahang kalabasan, mas malalim na pag-unawa sa kahalagaan ng Filipino, pagtaas ng pagpapahalaga sa wika bilang bahagi ng identidad, mas aktibong paggamit ng Filipino sa akademiko at araw-araw na komunikasyon.